Lumabas sa isang pag-aaral na mas maraming Gen Z ang gustong mangibang bansa para doon magtrabaho. Bukod dyan, mas pinipili rin daw nila ang magtrabaho ng solo kaysa grupo-grupo. Ang mga Gen Z ay ang mga pinanganak sa taong 1997 hanggang 2015. May unang balita si EJ Gomez. Ilang trabaho na raw ang napasok ni Amy pagka-graduate ng kolehiyo. Naghahanap ng may magandang sahod para makatulong sa pamilya. Kahit maayos ang trabaho bilang barista ngayon, gusto pa rin daw niyang mag-ibang bansa kung may oportunidad. Actually, tinutulungan ko magpagawa ng bahay ng mama ko. Kaya talagang kinoconsider ko mag-work abroad. Bukod doon, meron din akong kapatid na pwede ko pang tulungan. Kung kikita ng mas malaki, mas magagampanan niya ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya. Ganyan din ang iniisip ng creative industry worker na si Ja. Honestly, pay grade talaga kasi when you compare yung salary here sa Philippines na same expertise and skill set yung kailangan nila abroad, mas malaki yung sahod na makukuha mo abroad. Kabilang sina Amy at Ja sa 52% na Pinoy Gen Z na nagsasabing mas gusto nilang mangibang bansa para doon makapagtrabaho. Base yan sa pag-aaral ng isang health insurance provider. Ayon sa pag-aaral, karamihan ng Gen Z o kabataang ipinanganak sa taong 1997 hanggang 2015 nais makaranas ng new culture at personal growth na magpapataas din sa kanilang competitiveness at marketability sa global job market. Ang Gen Z ay yung mga kabataang itinuturing na fully digitally native dahil lumaki sila sa mundo ng social media at smartphones. Paliwanag ng clinical psychologist na si Rainier Ladic, since yung Gen Z is one of the generation na naka-experience ng technological advancement, madali pong makakuha ng information at makita what is life outside ng ating bansa. Mataas po yung kanilang personality ng openness to new experience ng mga Gen Zs na nagmo-motivate po sa kanila to try something new. May economic reasons din daw ang paghahangad ng mga Gen Z na magtrabaho sa ibang bansa. Naghahanap po sila ng mga better paying na trabaho. Kasi po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi pagtaas ng sahod. Lumabas din sa nasabing pag-aaral na mas maraming Gen Z ngayon ang pinipiling magtrabaho independently. Nagbibigay pressure at anxiety din daw kasi sa Pinoy Gen Z kapag by group o team ang pagtatrabaho. The mere fact na their work will be observed and evaluated, so they feel all the more anxious working with groups. Working in groups may not show yung skills po na meron sila kasi always in group po yung nakikita eh. So gusto din po ng mga Gen Zs na ma-maximize yung freedom. And this includes din po yung pakiramdam na nadadirect nila yung sarili nila and they could achieve this by working independently. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.